opportunity, Panginoon, na muli ay magkaroon kami ng time or spend namin ng ilang minuto, ilang oras, Lord, para sa iyong salita. And salamat sa kaibigan, classmate, Panginoon, na mayroong burden, desire, Lord, na ito at i-continue, Panginoon, sinimulan mo sa amin, Panginoon. By your grace, Panginoon, Lord, naalala namin lagi ang iyong pagliligtas sa amin, Lord. Wala kaming pwedeng pagmalaki at kundi, Lord, magpasalamat kami, Panginoon, na kami rin ay inahon mo, Lord, from darkness into lightness, oh God. Maraming salamat po, Panginoon. And take namin ang opportunity na to, Lord, na pag-usapan yung salita. Lord, i-praise ang iyong pangalan sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Lord, salamat sa mga mag-join na mga classmate namin. Same time kaming mga, Lord, pillars, Panginoon. Salamat sa desire, Lord, na apoy na inilagay mo sa bawat isa. Pati sa mga, Lord, technical, Panginoon, na mga bagay na ito na, Lord, through Zoom, itong platform na to, Panginoon, nagagamit, Panginoon, to glorify you. Salamat at higit sa lahat, bless mo ang aming puso. Ganun din ang mag-share ng Word of God, Lord. Ikaw, Panginoon, ng patuloy ng bless. Maraming salamat po. In Jesus Christ name we pray. Amen. Alright. By the way, sino may mga testimony dyan? Di wala ko na yung testimony dahil inasign ako ni Oka Pakuna. Puri ng Panginoon dahil ako yung naka-assign today and sa blessing ng Panginoon meron message na na masishare ako kasi nahirap yun pag on the spot ko lang gagawin yung message. And hopefully lahat tayo ma-bless dito. Pangalawa, halos nagkasakit yata kami buong pamilya this week. Pero sa biyaya ng Panginoon, siyempre gumagaling naman yan. And maganda siguro na experience natin yung kasi tao pa tayo pag siguro baka ibang nilalang na tayo kung hindi na tayo magkakasama. So yun lang, binabalik ko lahat ng papuri sa Panginoon. Amen, amen. By the way, next naman po si Pastor Tim. Last, tama ba yun, Gail? Last time, no? Hilingi ko ng prayer request. Yung sa word. So far, tama. At this moment, nakapag-adjust na rin naman. Ang prayer ko lang talaga yung schedule lang. Pero, narinig ko naman sa amin, parang posible pa kaming malagay sa ganong schedule na birin mo, pasok ko ng basta may Sunday daw. So, pero hindi naman malimit lang naman yun. Pero sana wag sa akin matapat kasi although sinabi ko na may commitment ako ng Sunday. But pinapagpasalamat ko yung adjustment nung system, siyempre yung galawan sa work, yung makasama mo kahit paano. Medyo pati sa process, medyo nakakapag-adjust na. Sabi ko nga, ganun talaga, no? Wala namang madali sa umpisa, no? Kaya, ayun, nagpapasalamat ko lang sa Lord na still, kasi ang nangyari pala sa amin, buti na lang, ang nangyari sa namin kasi, nailipat ako, pero may nalaglag sa amin, may natanggal, mga 20. Sabi nila, first batch daw yun. Kami nalipat pa kami ng LOB. So, may trabaho pa rin. Sabi ko nga lagi, merong opportunity na mag-work, edi pasalamatan natin si Lord, di ba? Ibig sabihin, ginagrant niya pa rin yun na yun yung way niya kaloob. Kaya, yun, pinapapasalamat ko sa Ayun, masyadong madaming nangyari ang week ko. Maraming mga, I don't know, kung dumadating na kayo sa puntong gano'n, ako medyo deep yung na-experience ko. Alam niyo yung hidden enemy? Alam mo yun, yung parang nagkakaroon ako ng trust issue na sa tao sa paligid ko, though alam kong mga may di naman lahat ng Kristiyano, we can
hindi lahat ng nagsisimba, hindi lahat ng Kristiyano, we know that I have the very bad experience sa ganyan. So ngayon may mga pagsubok ako na yung mga taong lumalapit sa akin. At meron ako nagiging issue na trust issue. Kasi parang feeling ko may mga hidden enemy sa paligid na parang totoo ba tong tao na to? Ano ba to? Nananamantala. May mga ganun akong issue ngayon. Pero what I deal at pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung patuloy kang kumakausap sa Kanya, humihingi ka ng sign, humihingi ka ng protection. Yun yung na siguro yung assurance na mapagtagumpayan ko yung ganong issue ko, internal issue yun sa amin ni Harry, kaming dalawa. Kasi parang napapansin namin, parang may mga tao pumapaligid sa atin na parang hindi namin alam kung totoo sa amin. It's so lalim pa, pero I think parang nagigets nyo naman. Kasi naalala nyo nga yung contractor namin, di ba? Believer yan. Believer. But that it turns out, sila yung nanloko sa amin big time. Alam mo yun? Yung hindi mo mapaniwalaan, they can do it kasi binigay mo yung trust. So, nagkaroon na kami ng sobrang trust issue. So, ngayon may mga taong despite of those things, hindi mo pinakalimutan yung pagiging Kristiyano mo you still do good kahit imposible. Parang ngayon nagre-retrieve tuloy kami, parang bumabaliktad, parang kailangan mo na namin reviewin lahat. So, ang hirap ng ganun sitwasyon. Yun yung itong week na to, yun yung mga na-experience namin, yung mga lumalapit na parang nakakapagod din. Nakakapagod minsan. Ang madami. Hindi ko, sabi ko, bakit parang ganun? Parang, syempre may mga by fake, marami rin kami mga issues, na nire-resolve sa life. But, again, yun yung ko na, ang prayer ko is i-reveal ng Lord yung true intention ng mga taong ito na ma-identify talaga namin. Kasi bilang Kristiyano, we are trained not to judge people, Pero turns out na binibigyan din tayo ng wisdom, hinihingi yung wisdom. So, as of this week is, tingin ko naman ngayon, kanina lang mag-usap kami, sabi ko nga, if ginawa natin para sa Lord, it will end on that word na ginawa na natin yun para kay Lord. Bahala na si Lord sa atin at basta nag-pray tayo ng protection, yun yung i-claim natin, protection and provision. Yun lang siguro yung week experiences ko ngayon. For our next weekly testimony, Pastor James naman po. Hindi ko alam kung ano nyo yung boses, medyo iba. For 2 days, medyo yun lang, na-test din yung pagiging leaders natin. Kasi may mga unbelievers doon sa camp and kasama sa dorm. At totally na talagang kinakailangan na patuloy pa rin pakitaan ng ilaw. Okay? So, talagang kahit na nagko-correct or ano man yung kailangan pa rin ng yung topic last week talagang na-test for 2 days. Okay. And pati yung right approach kung paano makikipag-usap sa mga tao na talaga kahit nasa CR lang, ingay pa rin habang naliligo. So, all throughout, kahit gabi na, napatulog na, may nagsalita na nga na isang tao na kung kaya niya magpatulog, lahat di na makakatulog pag ako nagulo. So, talagang, ando doon pa rin yung pag-cover ng Holy Spirit sa bawat isa. And for today, naging mapayapa at naging maayos naman yung camp. Okay. But, yun nga, may gusto lang ako, may dinitil lang ako sa prayer ngayon regarding sa yung last preaching nung gabi and then yung last preaching kahapon bago umuwi. May dinitil lang ako kasi medyo may mga umattend doon sa camp ng mga kaibigan nating mga tinatawag so-called third gender. So, medyo na-focus lang sa kanila yung preaching.
And medyo pagdating sa kanila and the way na mag-respond sila, medyo offensive yung mga binibitawang mga salita. So, yun yung dinitil ko ngayon in prayer na talagang kumilos yung Holy Spirit sa kanila kahit na medyo may ganun silang experience. So far, yun lang muna. Baka lalong humaba. Share ko na lang sa susunod yung iba. So ayun, let's jump dun sa topic natin for this week. Purihin ng Panginoon sa time na binigay niya sa atin para to remind, to strengthen. And since this is recorded para sa makikinig, hopefully you can replay itong full session. Pati yung mga nakarang session natin, need ko i-load na lang dun sa website ng alumni. Tapos pwede natin bisasahin. Ang title natin for this afternoon is Our Response to God's Calling. This can be a refresher para sa mga senior Christians, para sa mga in progress Christians or mga Kristiyano na binibuild up pa rin yung maturity. This can be a perfect message para sa lahat, para sa atin lahat. And para sa akin personally, may natry akong kausapin ng Panginoon aspects na kung paano niya tayo tinatawag. Kung maalala niyo ng mga bata tayo, kapag tinatawag tayo ng mga magulang natin, di ba? Uy, Jane, dali ka nga dito. Sabihin natin, di ba? Teka lang, may ginagawa pa nga ako eh. O, pag tinatawag ka, Oka, bilang natin, di ba? Kasi naman may ginagawa pa nga ako eh. O, ba't ako na naman? Di ba? So, kung alalahanin natin, ganun yung mga scenarios natin on whenever our parents trying to call us. So, hopefully this message will remind us on how it's God calling us back His presence, ano yung mga plano ng Panginoon. Before I start, siguro kung may mga Bible tayo online man o may mga physical Bible tayo dyan, let's read yung 1 Corinthians 7:17. Basahin ko na rin dito. Hopefully may Tagalog din kayong version. Ganda rin yung Tagalog. Sabi sa 1 Corinthians 7:17, But as God has distributed to every man, as the Lord has called everyone, so let him walk toward the eye in all churches. Before I proceed, let's just pray quickly. Panginoon, salamat Panginoon sa mga oras na ito, Panginoon. Nag-give sa amin ang salitang ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na inanda ang sarili, be an open, to have an open heart para gumawain ng mga salitang ito at i-apply sa amin ng buhay. Tulungan mo kami, ito ba yan, sa aming session na ito, Panginoon. Ikaw kung ba't, Panginoon, bilang gagamitin ng Panginoon, pang-share, at ikaw lang, mag-invite sa mga oras na ito. At ang pupugin, salamat din. Amen. So let's proceed. The objective, hopefully, the end of our session, maintindihan natin, maunawaan. Kapag tumawag ang Panginoon sa atin, maintindihan natin at maunawaan na kailangan nating mag-respond. Kagaya nung kinuwentuhan yung mga bata tayo, pag tinawag tayo ng magulang natin, may delay, di ba? Pero, ngayon natin naunawaan, matatanda na tayo na kapag ikaw na yung nasa side ng pagiging magulang, naiinis ka rin kapag yung mga anak mo hindi nagre-respond agad sa'yo kapag tinatawag. Puntaan natin yung spiritual aspect or perspective na kapag ang Panginoon naman tumawag sa atin, paano ba tayo nagre-respond? Kasi ang common problem of most of us, nilang ako, lahat tayong nandito, and even mga, lalo yung mga non-Christian na tinatry i-reach out ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng unwillingness to accept everyone's divine call that is constantly happening on our daily life as Christians, lalo na bilang Kristiyano, in faithfulness to Jesus Christ.
Dahil kahit ng mga bata tayo, di ba? John 3:16, never be John 3:16 kung wala yung impact na ginawa ng Panginoon para sa atin. And ngayon ko lang na-realize na hindi simple yung verse na yun. And in that way of God trying to reach out, tayo mga tao, despite our sins, na hindi tayo worthy para sa ganung level of love, di ba? Pero ginawa pa rin ng Panginoon. But I just want to share an additional background din. Yung salitang inen sa derived two words, ene means here at saka anu I. So pag pinagsama mo, here I am. Kagaya ng kaninang illustration ko, ng mga bata tayo, pag tinawag tayo, imbis na ang sasabihin natin, opo, nay, opo, tay, nandito, sinasabi natin, ba't ngayon may ginagawa pa ako di ba? And it also means I am ready and symbolizes the person's readiness and willingness to answer God's call. The word hineni is used in many Bible stories, but a notable one when Abraham used it when God told him to sacrifice his son Isaac. Another place this word is used when God called Samuel and he responds, sabi ni Samuel, here I am. You called me. Tinawag mo ako. Dito ako. May 3 point lang akong bibilisan ko lang dito na i-discuss. Una, yung reasons of our resistance. Bakit pa tayo? Kasi sinabi ko kanina, may unwillingness tayo to accept the divine call. And this can be applicable even pastors, Christians, active Christians, so-so Christians, yung mga umaten lang ng church, tapos umaten lang ng church at willing magpagamit sa Panginoon. Some people who are not Christians, God is trying to call them. So, number 1, reasons of our resistance. Bakit pa tayo nagre-resist? Pangalawa, ano ba yung benefit or results of our response? Kung nag-respond tayo ng tama sa calling. Pangatlo, the reminders to our response. So, simulan ko na kaagad sa reasons of our resistance. May 2 reason ako, but not limited sa 2 reasons na nakalagay dito. Una daw, yung readiness natin kapag tinawag tayo ng Panginoon. Gaano ba tayo ka-ready? Ano ba yung expectation natin? Ano ba yung baseline natin? So, sabi natin ready. So, sa same text natin, yung kasunod na verse, yung binasa ko kanina sa 1 Corinthians 7:17. So, 7:8, sabi dito, is any man called being circumcised, let him not become uncircumcised. Is any called in uncircumcision, let him not circumcised. Gusto ko lang i-highlight yung verse na to that historical background sa writer and the settings sinulat yung 1 Corinthians 7:8. Mga panahon yun, nagkakaroon ng discussion about ang mga tinawag lang ba yung mga sa kultura kasi nila yung mga tinuli nila yung parang may confidence today na kami lang yung tinawag. Pero sabi dito, hindi mahalaga kung tinuli ka o hindi. Kasi kung tinuli ka at tinawag ka ng Panginoon, tatanggapin ng Panginoon yun. Katuli, hindi ibig sabihin kailangan mo kang magpatuli. Sa kultura kasi natin mga Pilipino, sa atin mga lalaki lang yung tinuli. And nagkakaroon ng parang moral value na halaga na dahil sa lalaki or parang sa cultural application natin. Pero going back on our readiness, sabi dito, hindi na mahalaga kung anong status natin during the time na tinatawag tayo ng Panginoon. Kung ano ba tayo, kung nasa BPO ba tayo, full-time mom, active ba tayo sa social work, o kahit active tayo Kristiyano, o pastor na ba tayo, kapag may pinagawa yung kailangan natin maunawaan kung paano tayo ginagawa sa Panginoon.
Please take away from Noah's call. Maalala natin yung mga bata tayo yung story of Noah's Ark, di ba? Sabi dito, do what God tells you to do, even if it doesn't make sense, and even when others don't understand. Kagaya ni Noah, yung ginagawa niya yung ark. Hindi siya naiintindihan ng lahat. Wala namang ulan, bakit gagawa ng ark? Pero kinausap siya ng Panginoon para gawin ito. Doon natin maunawaan yung readiness ni Noah to do it, kahit di niya alam kung bakit, kung nag-make sense ba yung instruction sa atin. Ganun din sa atin, tayo bilang tao ng Panginoon. Soon, i-share ko siguro a different topic. Ano ba yung mga levels of calling na bilang tinatawag tayo ng Panginoon? Ito ba ay applicable lang sa pagpapastor? Applicable lang ba ito sa introduction to your Christian life? So, manawa natin, iba yung mga levels of calling soon. So, just to stick to the topic for now, reasons for, on the first bullet, reasons for our resistance. I'm gonna leave a question, pero you don't have to answer this. Pwedeng pag-isipan natin kayo. What do you sense God has prompted you to do? Ano ba yung mga pinapagawa ng Panginoon sa'yo ngayon? Even though it doesn't make any sense. Kagaya ni Noah. So, again, our readiness is one of the factors why we are resisting. Second, our priorities. Ano ba yung mga priority natin ngayon? Ba natin magpayaman lang yung magpayaman? Wala na tayong pakialam sa gusto ng Panginoon o plano ng Panginoon sa buhay natin. Ba natin magtrabaho lang? Gusto natin gumawa lang ng pamilya? I don't know. On a individual level, parang kakaiba naman tayo ng scenario. But another key takeaway from Moses' calling, di ba? God encourages and enables us beyond our fears and objections about what He calls us to do. At si Moses, di ba, kung maalala natin, or kung babigyan natin ng attention to Moses' call, hindi siya ganun ka-confident para i-deliver yung message ng Panginoon. Udal-udal nga siya, di ba? But let's go back again on a verse from 1 Corinthians. Next verse ng huling binasa natin, di ba? 7:18. 1 Corinthians 17:19. Sabi dito, circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing. Wala daw halaga yun. But keeping of the commandments of God. So, ang higit sa lahat ng halaga, panatilihin natin, sinusunod natin yung mga utos ng Panginoon sa atin. Paano niya tayo kinakausap, paano niya tinatawag. Like Moses, sabi niya nung time na yun, kasi priority niya, titig ba? Sabi niya, who am I to do this? Sino pa naman ako para gawin to, Panginoon? Sino ka ba, Panginoon, di ba? Tinanong niya mismo, yun. What if people won't listen to me? Paano na lang hindi sila magtiwala sa akin? Hindi naman ako ganun magaling magsalita, hindi naman ako ganun ka-pogi, hindi naman ako ganun galing magbasa, di ba? I'm not good with words, sabi ni Moses. Please send someone else. Wag na lang ako, pwedeng iba na lang. Mas magaling na lang sa akin, pwedeng mayaman sa akin, pwedeng yung may magandang public figure na profile. Wag na lang ako, Panginoon. Pero, again, I'm gonna leave two questions. Which of these objections do we have in our calling? Ano ba yung mga kung tinawag tayo ng Panginoon, alin ba dito? Kasi familiar to mga question na to na Panginoon, parang hindi ako ganun ka-confident. Kung pwedeng iba na lang. Parang, Panginoon, parang hindi ako magaling mag-host eh. Parang pwedeng iyan na lang. Melay na lang, magaling yung salita. Pwedeng ganun, di ba? Pero, just talk to God. Imagine kung ano ba yung mga message ng Panginoon kung paano niya tayo tinatawag. And then, I'm gonna jump to 1 Corinthians 7:22-23. Diyan pa ba yun? Gano'n. Type 1. Yes, dito kami. Unmute lang kayo. Amen. So, I'm gonna jump to 1 Corinthians 7:22-23. Sabi dito, art thou called being a servant? Care not for it, but if thou mayest be made free, use it rather. Gamitin mo daw ito kung pinalaya ka sa pagiging alipin. For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's free man. Likewise, also he that is called being free is Christ's servant. Nung naging Kristiyano tayo, maganda
napakagandang definition ng servant ang maglingkod sa Panginoon. Dati nung hindi tayo Kristiyano, parang ang pagiging alipin, pwedeng pagiging alipin sa trabaho, alipin sa isang tao, di ba? Kung tayo ay parang nakadepende isang tao para magawa ang isang bagay, parang hirap man kasi alipin tayo ng tao na yun, alipin tayo ng sitwasyon, alipin tayo ng trabaho natin, kaya hindi tayo nakakapag-respond properly on our body. But in our first illustration, may natutunan ako dito. Sabi dito, even a single degree of navigation changes sa aviation, sa mga piloto, 'di ba? Kapag slightly binago mo lang yung direction mo, 1 degree lang, yung direction mo from Manila to Cebu might not end to Cebu. Baka dalhin ka nito sa Iloilo. Kasi yung slight change lang ngayon will impact the aircraft direction. So, ganun din sa calling natin. Every day, meron tayong decision making, di ba? Na-attend ba ako ng church this Sunday? Magdadasal ba ako ng umaga? Kasi yung every day pa lang, every hour, sa loob pa nga lang ng bahay, tinitest na tayo ng mga anak natin, mga kapatid, kahit partner natin, di ba? So, di ba? May partner tayo, nakakaaway natin. Natitest yung natin pagiging Kristiyano. Sineganito yung merit, di ba? Even kapwa Kristiyano, gagamitin para sa atin. So, our decision making are impacting yung mga future direction natin. So, the more na nagliling tayo towards away from God's plan, mas lalong palayo tayo ng direction, di tayo papuntang Cebu, papunta tayo ng Cebu. So, hopefully, this message will redirect us para ibalik ulit tayo sa tamang degree of navigation para kung anong plano ng Panginoon, di ba dapat ganun naman lagi? Kung anong plano ng Panginoon, nagpapasakop tayo, hindi yung gusto natin. Tama yung sinabi ni Timothy nung unang session natin, nagiging tayo, Panginoon, pahingi naman po ng ganito, Panginoon, gusto ko po ng ganito. Pag hindi ito nangyari, Panginoon, parang malulungkot ako. Nagiging over-demanding tayo dun sa situation that nagpapasakop na tayo dapat sa Panginoon dahil ito na yung pinakamagandang trabaho natin, maging servant sa kalooban ng Panginoon. So, hopefully, that's us for the first bullet pa lang tayo. Don't worry, bibilis lang kayo yung mga succeeding bullets. Second, ano ba yung mga results of our response? Kanina, sinabi natin, yung mga bakit pa tayo nagre-resist? Dahil di tayo ready. And iba yung priority natin. Ano yung readiness natin, our priority. Ito ngayon, ito yung mga benefits. Bakit ba tayo kailangan mag-respond? And ito yung mga results of our responses. Sabi dito, we need to respond to bear much fruit. Sabi dito sa 1 Corinthians 7:24, if you have your Bible, nasa same lang yan, text, paragraph, or chapter. Sabi sa 1 Corinthians 7:21, chapter 7, verse 24, Brethren, let every man wherein he is called, therein abides with God. Sabi, you need to abide with God. Why? If you will have open the John 15, chapter 15, 1-11, yung vine story, doon inuutosan tayo ng Panginoon to stay with Him. Kasi kung hindi tayo nagpapasakop sa Kanya, He will cut us off, not away, pero kukunin niya tayo dun sa pagkaalugmok natin na yon for us not being productive part of the vine, and leaving us the question, what does it mean to remain as you were when God called you? Ano ba yung important ng pag-abide natin sa Panginoon? In Paul's exhortation, sabi dun natin sa John 1-11, in whatever condition you are called, remain with God. This word remain, verse 24, is the word for abide, or live with God. Another reason or benefit of our results and our response is we abide in God's love. Sabihin, after we abide, we bear much fruit on the true vine story, message. If we responded to God's calling, we are abiding in His love. In John 15:11, sabi dito, if you keep my commandments, you shall abide in my love.
even as I kept my Father's commandments and abide in His love. Our life's calling to live with God and seek to find out how we can walk in a worthy manner, even in the difficulties of our current situation. So, on the message from John 15:11, we just need to keep on abiding on His commandments. So we also live under His, covered under His love. And finally, as a result of our response, we will be filled with joy. So kung mapapansin natin, true Christians who are living in a Christian life, in their Christian life, nakikita natin yung totoong joy sa buhay nila. Kahit di mo tanong, nakikita mo yung mukha nila, the way they live, the way they talk, the way they converse on their lifestyle, diba? Sabi dito sa John 15:11, yung sunod lang din. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you and that your joy might be full. So, in this message, the more that we abide in keeping God's commandments, we are filled with joy through the grace and blessing of God na binigay niya sa atin. So ayun, as a result of our response, again, just a recap sa tatlong sinabi ko, mga benefits na nito, we will be bearing much fruit. Mas magiging productive daw tayo. Especially as a Christian, we will reflect the fruit of the Spirit in our lives. Abide in God's love, sasakop tayo ng pagmamahal ng Panginoon, and filled with joy, yung mga puso natin. Punong-puno din. Joy. And finally, dito ako magtatapos sa reminder of our response. Ano ba yung mga dapat nating alalahanin on responding to God's calling? May tatlong sub-bullets lang ako. Sabi dito, be still. Manatili daw tayo. Especially as Christians. Since karamihan sa atin, o lahat tayo ng dito ngayon, ay mga Kristiyano. Sabi dito, be still. In 1 Corinthians 7:20-21, sabi dito, let every man abide in the same calling wherein he was called. So nabanggit ko kanina, art thou called being a servant, care not for it, but thou mayest be made free. Use it, brother. Kung pinalaya tayo ng Panginoon sa bondage natin, sa mga bisyo dati, kung hindi maganda yung status natin in our life previously when we were changed by God, gamitin daw natin yan. Key takeaways on Joshua's calling during the time of Moses, di ba? We can be, mali pala ako. Abraham's calling pala yun. Mamaya pa yung kay Joshua. Yung kay Abraham, God often tells us what to do before He shows us how to do it. Sinasabi daw muna ng Panginoon kung anong gagawin bago niya sasabihin sa ating paano gawin yun. And leaving us this question, what has God told us to do that we don't yet know how to do it? Ano ba yung mga pinapagawa sa ating Panginoon? Parang hindi tayo ganun ka-confident kung paano siya gawin. And what does He want us to do in the meantime? Pag yung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon, we can ask ourselves, Pastor James, Melanie, and I myself, I during the quiet time, devotion time, everything, kailangan kausapin natin yung Panginoon through prayers. Okay, yung mga pinapagawa ko sa akin, Panginoon, baka overwhelmed na ako sa business ko sa buhay, yung sarili ko na lang na intention yung ginagawa ko. So again, be still in communication with our God, kasi kaya natin ginagawa to for the glory of God. Second, sabi dito, in reminder to our response in our calling, we need to be free. Aside from be still, we need to be free. Sabihin, bigyan daw natin ng time, bigyan natin ng kalayaan, pumasok yung message para sa atin. In 1 Corinthians 7:23, on the same paragraph or chapter, for he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's free man. Likewise, also he that is called being free is Christ's servant. And finally, I'm gonna close the message under reminder to our response sa
story ni Joshua, be strong and courageous, sabi sa Joshua 1:9, tinawag si Joshua ng Panginoon. Have I not commanded, be strong and of good courage, be not afraid, ka daw matakot, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with you, whithersoever thou goest, kahit saan ka daw magpunta. Our key takeaway to Joshua's calling, as I mentioned earlier, we can be strong and courageous Christian calling because the Lord our God is with us wherever we go. So gaya na sinabi ko kanina, refresher lang po para sa ating mga Kristiyano. Kasi even before God is trying to talk to us, God is always there. Lalo na ngayon na pinatagal tayo na Kristiyano ng Panginoon. At maybe some of us, ako personally, I just restored my faith for almost just more than a year. But this message is giving us a hint na for us to respond in God's calling, we just need to be strong and courageous. We can be still, be free, give God the time and freedom to empty our heart, our vessel para sa mga salita niya. And let me close this message with our application on our daily life. And God call us for fellowship, by the way. Like this session is part of our strengthening with colleagues in Christian environment. God is also calling us to pray, to stay. Kagaya na sinabi ko kanina, parang we have to be still with Him. Be free and available. Lagi nating bigyan ng panahon yung Panginoon. This message is also extending to those that are not here. Hopefully, you can receive this message. Maybe hindi lang dito sa gawain na to, hopefully you can extend your time to join the fellowship with your fellow churchmates, prayer meetings, lalo na sa worship service every Sunday. Kasi yun yung Lord's Day, hopefully bigyan natin ng time yun para ibalik yung 6 days na nga sa atin, bigyan natin yung isang araw fully sa Panginoon. And finally, on our lives as Christians, a reminder, we are called for faithfulness to Christ that requires willingness to accept the divine calling. Ibig sabihin, kailangan natin ng willingness to understand if are we called by God. Ibig sabihin, mag-respond tayo. Kung naiintindihan natin na magulang natin tumatawag sa atin, then respond to your parents, di ba? And the willingness to accept the divine call that is constantly happening in our lives daily. Araw-araw na ito, agay na po ng illustration ko. Lagi tayong may decision-making na gagawin. After you, di ba sa loob ng bahay, paglabas mo ng bahay, mas lalo na yun. Kasi mas maraming chances of error pa yung mangyari doon the way we talk to other people, sa pananalita natin. Kung hindi tayo magkakaroon ng magandang testimony sa ibang tao, paano natin sila madadala sa Panginoon? Ganun din yung mga pamilya natin. Hopefully, we are shedding the light as a Christian na nagiging magandang halimbawa yung buhay natin. I know, para sa atin yung mga nandito ngayon, we living in our Christian life already for years. Hopefully, it's reminding us in some way, some different instance, may ibang mga pinapagawa ang Panginoon sa atin. Hopefully, we respond to God's call properly. And I already mentioned as a recap the reasons of our responses or resistance. Hindi tayo ready? Iba yung priority natin? And please be reminded about the results or the benefits. We are bearing much fruit if we respond to God properly and His calling. We abide in His love. And finally, we filled with joy. We are filled with joy. And God is reminding us, still be free and be strong and courageous. Hopefully, this message is blessing us. May mga questions ba kayo so far? Guys? O nga, Melanie or Tim, Sir James, or may gusto kayong i-share dagdag key takeaway dun sa message na. Ikaw ka, baka may gusto ko kayong i-share na same experience of God is calling you. How did you respond? Yung mga ganun, ano ba? Total, tapos na yung natin message.
sharing time na to actually. At mamaya mag-prayer tayo. Summary. Prayer request. Additional prayer request. Yes, Tim. Brother James. Sige. Baka may asip ba? Meron ako konting asad siguro. Ganda nung ng topic natin about response dun sa Holy Lord. At if you notice yung Book of Corinthians, alam nyo ba yan yung mga believers sa panahon ni Paul na sila when it comes sa decision, sa pamamaraan, sila, kumbaga padalos-dalos sila. So sabihin na natin sila yung mga Kristiyano dyan ay masabi nating hilaw, or sabihin na natin yung iba compromiser, yung iba talaga. Kaya dinil ni Paul yung senior ni Brother Argel, no? Kaya nga meron siyang paalala si Pablo na sabi niya gano'n, sinabi niya na kumbaga tinawag na kayo ng Panginoon, set aside niyo yung sarili niyo, sanctify niyo yung sarili niyo kasi pinatawag kayo ng Panginoon, pinili kayo ng Panginoon, you are called by God. Sabi niya gano'n, kayo ay people of God sa panahon na yan. Kaya i-place niyo ang Diyos, maging priority niyo ang Panginoon. Kaya, di ba, ang Book of Corinto kasi, sila yung mga taong sa panahon natin, bugso ng damdamin, hindi nag-iisip. Kaya, tama yung sinabi mo, Brother Argel, kung paano tayo magre-response sa calling na ito. At remember, no, gusto ni Paul na tayo ay tawagin talaga ni Lord. Kaya kung papansinin niyo sa Book of Ephesians 4:1, naalala ko tong topic na to, yung sabi niya na therefore the prisoner of the Lord beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Basahin niyo yan, Ephesians 4:1, na nagpapaalala si Paul na ang tinutukoy niya dito yung mga Kristiyanong luto na, sabihin na natin, o mga Kristiyanong gumaganap na ng katawagan ng Panginoon. Kaya sabi niya ganon, I therefore the prisoner of the Lord beseech you that kayo ay magsilakad ayon sa pagkatawag sa inyo ng Panginoon. Parang tayo, you speak about, di ba tayo, sabi mo, Brother Jer, tayo ay mga anak na ng Panginoon at sabihin na natin, we are matured when it comes sa bagay na ito. Pero sometimes ang mga tao, kaya nga, bakit sa church merong nagpapaalala? May pastor na nagre-remind. Kasi hindi naman lahat ng tao sa church ay pare-pareho ng faith, pare-pareho ng unawa, pare-pareho ng kaisipan. Di ba? Minsan may bata, minsan mayroong super bata mag-isip. Kaya si Paul ay nagre-remind siya na ano bang Tagalog nito? Ephesians 4:1, sabi niya gano'n, walk worthy of the vocation. When you say vocation, yung pagtawag pala sa atin ng Lord, hindi lang to pang samantalang pagkatawag or panandali ang pagkatawag. Sinabi niya sa Amplified Version, ang sabi niya gano'n, this is the heavenly calling ang ginamit ni Lord sa atin. Makalangit na pagkatawag pala yung tinawag sa atin ni Lord. Kaya, di ba, bilang mga tao dito sa lupa, talagang ma-encourage ka kung ikaw ay kapit na kapit sa Lord, ikaw ay umahawak sa Panginoon. No? Kaya pala sabi ni Paul, again, do sa another statement niya sa Philippians 3:14, familiar kayo doon, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So, di ba, tayo mga Kristiyano, ito na lang yung ating ito na lang yung ating parang comfort pagka naririnig natin ang Word of God. Nasa kabila ng, sabi nga, tulad ng testimony nila na hindi mo alam yung mga taong pinagkakatiwala mo, sila pala yung, di ba? Sila pala yung gagamitin. Sabi na natin, nakaaway para to distract tayo. Pero, technically, pwede natin isipin, okay lang, sige, dinaya niya kami dito. Alam nyo ba, minsan, pwede natin isipin, di ba? Losing is by winning. In order to win,
pwede tayo magpatalo dito sa ibabaw ng lupa. Di ba? Pero alam ng Diyos, panalo tayo sa Kanya. Kaya sabi niya ganoon, I press toward the mark for the prize of the high calling. Sinabi niya sa ibang version, sinabi ni Pablo, ito ay heavenly prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kaya napakaganda nung sinare mo, Mother Jel, na parang sabi ko nga, sa panahon ng maraming pagsubok, sa panahon ng kahit tayo, mga Kristiyano, nangihina tayo. Diba? Isipin mo na lang, kahit na wala tayong mga gantong bagay, lang tayo, payak lang ang pamumuhay natin, napakasimple. Pero, mariremember mo ang salita ng Panginoon na hindi pala tayo tinawag dito sa lupa. Ang pagkatawag natin, hindi lang naging empleyado ka, naging kung ano ka dito sa ibabaw ng lupa, kundi ang taas pala ng pagkatawag sa atin ni Lord. Diba? Kung mapapansin niyo yung relationship ng Panginoon from being a servant, alam nyo, pag-aralan nyo ang Revelation, pagdating ng Revelation, laging kasintahan niya. Yung kasintahang babae ang hinahanap niya. Sabi niya doon sa Revelation 22, and the Spirit and the bride say siya, may tinatawag na siyang nobya. In other words, yung anak o yung pagiging servant natin, tumataas pala yung tawag natin. Hanggang sa dulo, tayo pala yung church na pakakasalan ni Lord. When you say church, hindi ito malalaking simbahan. It's individual hearts of the people. Kaya nakakatuwa, ang ganda ng ito'y reminder sa atin ng Panginoon through Brother Argel na walk worthy of your calling. Talagang ingatan natin yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kasi always remember, may influence na rin tayo. No? At lahat, pwede nating, marami tumitingin. Kaya yon ang maging bantayan natin. So salamat sa ano to, nakaboto lang ako ng topic, Brother Argel. Para bukas. Anyway, thank you. Amen. Oh. Thank you, Pastor Tim. Dadagdag kayo, Melanie, may key takeaways kayo kahit hindi naman question. Or Pastor James. Okay, go ahead. Melanie. Ayun, very maganda yung message. Thank you, Argel. And nakaka-boost. Kasi minsan nga, di ba, yung pagkakatawag, of course, sa mga pastors, very clear yan. Pero yung kagaya sa amin na hindi naman ganun ka-inclined. But then, we know na may call ang Lord and purpose sa buhay, Minsan, hindi, siguro, saying as part of the, seater or part ng ministry, hindi lang bilang isang pastor. Kasi minsan yan yung nane-neglect minsan namin, hindi na naiingatan yung calling. Kung minsan, yan na nga, pag dumadating na sa pagsubok, ang bilis lang ang bilis mag-turn ng nag-iiba. Kumbaga, yung response sa calling nakakalimutan. Nagiging yung response natin masyadong normal as bilang mga tao. But then, thank you sa reminder, yung fruit of the Holy Spirit, part yan ng pag-response natin. Pinagkakaloob naman ng Lord. Nakakatuwa at nakakataba lang din ng puso na yung ginagawa natin para sa Panginoon is truly hindi naman laging mahirap. Kasi nga may fruit of the Holy Spirit na pinagkakaloob ang Lord. No? Yun yung lagi na lang din natin. Itong journey natin, itong Bible study natin, din naman paunti tayo ng paunti. But then, be still tayo. And we will hope na ito, still recorded. Maraming maaabot tong mensahe na to. And makaka-touch ng life ng ibang tao. Na may ibang makaka-review nung natin, netong record niya. Yun lang siguro. Thanks, Neda. Baka may dadagdag ka. Baka may mga prayer request kayo. Sige, before tayo mag-closing prayer, napaka-importante ng word na narinig natin ngayon. Gusto ko lang sundan din. Sabi nga, basahin ko lang ulit yung verse, tapos yung sumunod na verse. Mamuhay ang bawat isa ayon sa
ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa dati niyang kalalagayan nang siya'y tawagin ng Diyos. Sabi daw, wag tayo magpatuloy sa dati nating kalalagayan. Okay? Ang sabi dito, ito sa 8, kung ang isang lalaki ay yung tuli ng siya'y tawagin ng Diyos, wag na niyang alisin ang mga palatandaan ng kanyang pagiging tuli. Ano ba ibig sabihin nito? Okay, hindi ito physical, figurative siya. Yung salita na ginamit. Ang sinasabi dito is about sa paglilinis sa bawat isa sa atin. Na kung paano tayo nilinis ng Diyos. Kaya nga yung sabi sa verse 7 yung dati nating pagkatao. Ano ba yung dati nating pagkatao? Yung pagiging makasalanan natin. Yung pagiging kaibigan natin ng mundo. Okay? Yung pagiging kaibigan natin ng mundo. Which is yung sinasabi na yung pagkatawag natin mula sa pagiging kaaway ng Diyos, mula sa pagiging kaibigan ng mundo, tinawag tayo para maging kaibigan ng Diyos. Napakaganda, no? Hindi lang basta bilang isang anak, kundi napakahalagang bagay din, 'di ba, sa atin? Napaka-importante na mayroon tayong tinatawag na kaibigan, na friend. And right now, ang sinasabi sa atin, we are a friend of God. Okay. Kaya binabalik doon, pinapaalala sa atin na wag na tayong bumalik sa dati nating buhay, which is yung pagiging makasalanan natin. Nagkakasala tayo bilang isang normal na tao, nagkakamali tayo. Normal yon na tayo ay magkamali. But ang pinakamahalaga doon na paalala sa atin, huwag tayong mamuhay doon sa kasalanan. Pwede tayo magkamali, pwede tayo madapa, daanan natin yon. Daanan natin yung bagay na yon, pero wag natin tambayan. Kasi pag tinambayan natin yung bagay na yon, which means, ang meaning nun, inaayaan natin na magkaroon ulit ng power ang mundo sa buhay natin. Inaalaw ulit natin na magkaroon ng power si Satan sa buhay natin. Kaya napagtagumpayan na natin siya. Kaya napakahalagang bagay ng paalala sa atin. Sa paalala sa atin, sabi nga, yung priority, yung readiness. Di ba? Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon malakas tayo. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon maayos yung kalalagayan natin sa buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon maayos yung kalalagayan natin spiritually. At yung challenge doon, paano tayo magre-response sa panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. So naalala natin si Timothy. Hindi si Timothy Archibido. Okay. Si Timothy, yung disciple ni Paul, nabanggit na rin ni Timothy kanina si Paul. Gamitin na rin yung disipulo ni Timothy, ni Paul, si Timothy. Okay. According to theologians, nung inassign siya para maging pastor, ano lang siya, 13-year-old. Okay? Sa Timothy chapter 4 verse 12, ang sabi doon ni Paul, maging handa ka. Kasi magpapastor ka. Maglilid ka ng congregation. Ano sabi doon? Gusto ko lang basahin. Sa 4:12 ng 1 Timothy, ang sabi dito, huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya ang iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Pagkaroon ng malinis na pamumuhay. Sabi nga natin kanina, magkakamali tayo. But, kinakailangan lang natin lumapit muli sa Panginoon para ituwid yung ating mga pagkakamali. Dahil tayo ay, sabi nga ni Timothy kanina, nag-set na ng example ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Especially you parents. Okay? Bilang mga magulang, isa kayong halimbawa sa mga anak nyo. Kahit na anong turo ang gawin nyo sa kanila, kahit na anong magagandang salita ang kanilang marinig sa inyo. Pero kung ang pamumuhay naman natin, ako bilang isang tito na may mga sumusunod din sa akin, hindi, yung kahit anong ganda ng salita natin, pero kung ang pamumuhay natin
ay hindi nagiging mabuting halimbawa sa kanila. Baliwala yung mga bagay nila. Kaya ang sabi doon sa verse 8 kanina nung text natin, nung binigay ni Argel, talagang ang sabi doon yung mamuhay tayo ayon sa kalinisan na ibinigay sa atin ng Diyos. Doon tayo tinawag. Sabi nga ng isang awitin, di ba? Mula sa putik ako hinango. Nilinis at binago. Okay, mula sa karumihan, tayo ay nilinis ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya yung readiness, yung priorities, napakalagang bagay nun. Doon nagsimula yung sharing ko kay Argel, na nag-lead ako ng Bible study na hindi ko alam kung paano magsisimula. Na wala akong idea kung paano ako magli-lead. Yung ililid pa is mga nanay. Kasi nagsimula yun bro sa isang yung pastor namin, 'di ba, nakwento ko yung pastor namin, walang asawa. Okay, at that time lang siya, 23-year-old. And then that time wala siya, umalis. Lead ng Bible study, pag-uwi, nalaman na lang namin nakipag-date. Okay. Walang pasabi, sabi lang may lakad. Ayun pala, nakipag-date. Okay? Nakipag-date pala. So, nag-chat sa akin. Ayun yung testimony ko about readiness. Okay, wala akong idea, wala akong alam kung paano ko gagawin yung Bible study. Ang makakaharap ko pa mga nanay. But praise God. Kasi, nung time na yon, doon nagsimula lahat. Doon ako ready ni Lord sa kung saan ako ngayon. Hindi ko naman pinangarap eh. Hindi ko dream na maging pastor. Okay? Hindi ko pinangarap na sundan yung yapak ng tatay ko. Kasi ayaw ko talaga. Hate na hate ko. Yung time. Hate na hate ko yung title sa unahan ng pangalan ng tatay ko. Honestly. But di ko alam, yun na pala yung nung nakipag-date yung pastor namin that time, way back. Yun na pala yung time na nire-ready ako ni Lord. Nang hindi ako aware kung paano ako inihanda ni Lord. Sa kung saan ako ngayon. Kung ano ngayon yung ginagawa ko. Remember? Yung paglilinis, hindi lang sa mga pastor yung text natin ngayon. Hindi lang for leaders, hindi lang for deacons, hindi lang for church elders. At ito ay para sa lahat. Yung paglilinis na sinasabi. Yung pagkatawag sa atin, tinawag tayo mula sa karumihan patungo sa kalinisan. Tinawag tayo mula sa kadiliman patungo sa liwanag. So ayoko magkaroon ng second preaching or second message. Kaya close natin ito sa prayer. Okay lang. Hindi. Sige, nawala na si Oka. Close eyes of prayer. Anong year yun? Ha? Hindi ko yun alam Anong year yun? Anong taon? Yung ikaw na talaga, readiness, yung sinasabi. Anong year? 2008, 9. Mga ganon. Ito nga dyan, nagba-Bible study ka na, Bible school ka na nga, ibig sabihin yun na talaga yung gusto mong landas. Oo, high school pa lang tayo. Nag-enroll ako, honestly, nag-enroll ako, gusto ko lang mag-aral. Kasi di ba nag-PLP ako? Sa PLP na nabarkada ako. So kaya kinakailangan ko mag-stop para hindi siya magtuloy-tuloy. First sem lang ako sa PLP, nag-stop na ako, hindi ko tinapos yung first sem. And then 2005, doon lang ako nag-enroll ulit. Gusto ko lang mag-aral. Gusto ko lang ituloy yung pag-aaral. Kaya nag-enroll ako sa Bible school. Wala ibang school Maraming school, pero gusto ko lang mag-aaral talaga that time. Kaya nag-enroll ako. At yun nga, mula doon sa Bible study, hanggang sa nag-enroll ako ng Bible school kahit hindi pa talaga ako gusto mag-pastor. Gusto ko lang mag-aral. Yun na pala yung nire-ready ako ni Lord. Yung mga bagay na yon. Kaya napakalaking bagay nung pinag-aralan natin ngayon na na-share ni hindi ko ba tawagin Bishop na
Ni Brother Argel. Okay. Dire-dire. Napakalaking bagay na para sa napakalaking bagay and reminder sa bawat isa sa atin. Bagay na yun. May ano lang ako bro, may konting, hindi ko alam kung paano ba natin i-adaptate. Ang tanong pareho yung sinabi ni Brad Pastor James sa ni Argel. Pero bakit kaya gano'n? Diba, na-share mo kanina, Jel, si Moses, lumating siya sa point na uutal-utal na siya, wala na siyang manguna o mag-lead. Pero paano ba natin i-adaptate na yung readiness pala ni Moses that moment ay talagang ready na siya. Kasi di ba, naalala nyo, dinala siya sa wilderness ni Lord. Nakapatay siya ng Egypto. Tapos doon niya siguro meron na realization na Israelite siya. Saka unti-unti lang nagsisink in sa kanya na hindi siya Egyptian, kundi Hudyo talaga siya. Pero sabi nga natin, ang ba dapat pinaghahalan ng salita ni Diyos. Pero ang ganda ng sinabi ni Pastor kayo, kaya minsan yung readiness pala hindi sa yung prepared ka, di ba alam mo yan, para maging ka talaga prepared ka. Pero katulad nga ng sinabi mo, Brother James, yung at the moment ikaw na talaga, hindi mo pinalano, hindi mo di ba pinag-isipan, pero tatayo ka na pala para mag-conduct ng Bible study. Tinitingnan ko si Moses ganun, nung sabi ni Lord, what is in your hands? Sabi sa Genesis, di ba? 28 o 29, mababasa ni Lord. Sabi niya, Lord, ito lang, yung baston lang. Nag-alaga lang ako ng tukal nito sa binang ko kay Jethro. Pero sabi ni Lord, di ba, it's your time. Paano nangyari? Wala na akong paalala o talutan na ako. Pero sinabi ni Lord, ready ka na, Moses. Ilid mo ang bayang Israel. Ikaw ilid para ilabas. Parang ang ganda, no? Talagang nakikita mo ang grace ng Panginoon kung paano siya. Hindi talaga sa work of men, kundi ang Diyos talaga ang magpo-provide. Encouragement sa atin, hindi lang siguro sa mga pastor, kasi mabaka natin ng konti sa mga leaders, members, no, na any moment, anytime, sabi nga, basta ako lagi ko sinasabi sa church, minsan hindi kailangan ni Lord yung magaling, talento, skill, pero wala naman sa church, yung masaan. Pero exactly. merong isa doon na naglilinis ng upuan, nagpupunas ng kung ano-ano to, nagwawalis, pero lagi siya nandun sa gawain ng Panginoon. Alam mo, minsan yun pa yung gusto ng Panginoon. No? Yun yung gagamitin. Kasi may ganyan sa aming sample eh. Ano lang siya, nanonood lang siya ng pagda-drums. Tagapilis nga lang siya. Pero laging wala yung drum eh. Kasi nga, kilala na, sikat na, busy, ganyan. Nung malaman niya na wala talagang papalo, umupo yung taong yun. Nagulat ang lahat ng tao, marunong pala siya. From then, nakapasok siya ng music ministry, marunong pala siya. Lalo pa siyang kaya minsan, lagi ko ganda. Yung parang magaling ka, talented ka, marunong ka sa lahat. Minsan ang kailangan pala ni Lord, availability natin. Para sa old life natin, paano natin nasabi na tinatawag tayo ni Lord into, di ba? Mula sa pamumuhay natin na normal, na kung ano yung nakaugalian natin. Di ba? Paano natin nasabi na ready na tayo na magbagong buhay? Diba? For example, ito din. Timothy, Lani, and Argel, kayo yung makakasagot nito. Like for example, gamitin natin na example na to. Paano nyo nasabi na ready na kayo na mag-asawa? Diba? Parang ito, di ba? Siya yung mga tinatanong mo sa amin na. Hindi. In reality, parang medyo ibaba natin ng konti, na alisin natin yung spiritual na usapin, di ba? Yung buhay natin na parang yung sa pagsunod sa Panginoon. Na parang, like for example, Melanie, medyo parang napaka-dominant, strong personality. Di ba? And then, independent. Sabi ko sa akin na, dominant Ito na lang, independent. Hindi ba totoo?
Baguhin natin yung word. Baguhin natin yung term. Independent woman, na kaya niyang mamuhay sa sarili niya. Na tumayo sa sarili niyang paa. Nang walang kahit na anong tulong. And then biglang, oops, teka lang, mag-aasawa na ako. Kinakailangan ko mag-submit. Di ba? Na kahit na anong usapin ng bagay, and that time, may word na din si Melanie, may relationship na sa Panginoon, sinasabi sa Bible, wives, submit to your husbands. So paano ko ready na ba ako mag-submit? Ready na ba akong bitawan yung pagiging independent woman ko? So, paano nyo nasabi na ready na kayo sa parang, in relation doon sa topic natin na parang masagot natin yung sinasabi na paano natin masasabi na ready tayo doon sa panawagan ng Diyos. Ibaba natin ng konti. Sa pag-aasawa, lifestyle. Paano nyo nasabi na ready na kayo na pumasok sa ganung commitment, level of commitment? Kasi iba yung level ng boyfriend-girlfriend eh. Masasagot ni Mel. So, pagpasok ng pag-aasawa, paano? Actually, totoo lang, walang sinasabing readiness. Wala pa rin yung ganun. Nung nandun ka na sa side na yun, ang purpose mo lang is yung sa pag-aasawa kasi ay, lalo na pag parehas kaming alpha eh. Nagsusubside kasi yun yung word of God eh. Yun lang talaga yun eh. Yun lang talaga yung hinihingi mo. Yung same way dun sa sinasabi mo kung ready ka na talaga dun sa calling. Hindi rin natin alam yun. Ako personally, hindi ko rin alam yun. Hindi naman ako kumakanta talaga. Di ba naging song leader ako? Di ba lagi parang kinakapos yung ano ko pero mahawak lang ako ng mic. It's the obedience. Yung magpagamit lang talaga. Kahit naman sa pag-host totoo nung wala namang idea. Pag binigay ka, pag nag-accept ka, yung willingness actually. Kung talagang tinatanggap mo lang yung challenge, minsan naman ang action lang natin, bala ka na nga Lord, di ko alam. Di ba ganun lang naman tayo minsan? Kung nabahala Lord. Kapag yun yung humbleness na yun, yung word, minsan parang tested ka. Parang wala lang yung salitang yun, bala ka na nga Lord. Pero yung in-acknowledge mo, bahala ka na Lord. May impact kay Lord, sa totoo lang. Pero personal, tayo, di ba, hindi ko to kaya, bahala ka na Lord. Di ba parang lahat pwedeng sabi, no? Pero kapag yung calling, yung instance and yung situation is to glorify the Lord. Pero may ginagawa ang Lord doon. The time I found out I was pregnant, nagamit ka ng minsan, mag-i-speak sa'yo yun. Sarili mo yun. At ikaw na lang din ang mag-decide. Lord, uumpisahan ko lang, bahala kang wala talaga. Ako personally, hindi ko sinabi sa sarili ko. Proseso lang. Bala ko nga, nung narinig ko yung question mo, James, nisip ko, may dadagdag ako dun sa outline kanina. Kasi, yung be still, be free dun sa about yung reminder para on when to respond, how to respond. Kasi nisip ko, going back sa worldly matters sa pag-aasawa, halimbawa, tama si Melanie, kung tutuusin, bago ka maging ready, ang dami mong conditions eh. Kailangan ba may bahay ka muna? Kailangan ba magkaroon ka muna ng maraming pera bago ka mag-asawa? Typically, ganun yung iisipin mo para pag-asawa. Ayoko kasi ayoko naman mag-asawa ng wala kaming bahay. Ayoko naman mag-asawa ng hindi kami prepared financially kasi magpapakasal, di ba? Magastos siya. Pero, siguro ang idadagdag ko dun sa huling bullet, yung sa in addition din sa unang bullet na about readiness and priority, kung hindi mo rin hihingin sa Panginoon na gawin kang ready, wala ka rin namang magagawa at sabihin mo na ready na talaga ako, pero dahil hindi ka communicate sa Panginoon para gawin kang ready, baka hindi ka niya talaga gawing ready, no? So parang two-way communication siya na about me allowing myself to be ready, but also asking God's help para gawin kang ready talaga. Same with yun nga sa pag-aasawa. Feeling ko nung time na yun, nung nag-decide kami mag-asawa na. Actually, nagsama pa nga kami bago mag-asawa eh. Pero nag-commit kami na
saka na tayo mag-anak pag mag-asawa na talaga tayo. During that time, parang hindi naman kami constantly communicating with God about our plans. Nagkataon na nasa sitwasyon kami na okay, kailangan nating magsama sa isang bubong para mas practical. Pero sa biyaya ng Panginoon pa rin, sa initially nagplano kami mga after 5 years siguro magpakasal na tayo. Kung di kami tinulungan ng Panginoon, baka hindi rin kami naging mag-asawa kasi may mga sa relationship yung mga 3 year each, 5 years, 7 years, 10 years. Mahirap siyang i-survive pag wala sigurong provision ng Panginoon na maging i-bless ka na magkaroon kayo ng magandang communication mag-asawa, na pagkatapos ng mga problema, okay pa rin kayo. Kasi may mga mag-partner na pagkatapos ng 3 taon, magka-problema, nahihirapan silang i-survive yung relationship eh. Yun naman, siguro dahil sa biyaya pa rin ng Panginoon, kumbaga kaya tayo nagiging ready, di ba? Plano niya naman lahat ng to eh. So, kailangan lang may siguro, constant communication. Gagaya na mag-asawa, di ba? Ganon din siguro sa Panginoon na constant communication. Yes, Pastor Tim, go ahead. Hindi kasi hindi ko alam kung ito si Pastor James talagang kailangan na ng Eva ng Eva. Hindi, ano ba tawag? Tama yung sinabi mo, Brother Jack. Tama yung sinabi ni Lani na wala naman talagang handa pagdating doon. Pero dapat in your heart, alam mo na yun na. Pero hindi mo alam yung process. Alam mo yun? Kasi balik tayo sa time ni Solomon, di ba? Nung siya'y pinili ng maging hari, wala rin naman siyang alam eh. Kasi totoo naman, yung word or yung exact word ng prepared when it comes sa pag-aasawa, tulad nga ng sinasabi nila, wala naman talaga yatang perfect word na or perfect na tao na sasabihin, "Boy, ready na ako dahil ganto ganyan." Pero balik tayo dun sa biblical principle. Remember si Solomon, nung siya yung maging hari na, wala rin naman siyang alam, di ba? Pero dahil mahal niya ang Diyos at nakatayo na siya doon, meron siyang desire na hawakan yung tungkulin na yun. Nagdasal lang siya. Sabi niya, "Panginoon, di ko alam paano pamamahalaan tong bayan mo. Bigyan mo ako ng wisdom." So remember din si David din, 'di ba, nung pinili na siya na siya pala yung gagamitin doon kay alam mo na, 'di ba? Kay Goliath. Ang dami, tataka nga ako bakit yung mga brothers niya pinili naman, tinesting naman, pero wala doon isa na napili si Lord. Pero kung mapapansin mo sa secular, maging ang pag-aasawa, kaya kami ito kami may asawa na nasabi namin na handa na kami. Siguro yun lang based on sa akin nung sabihin ko na gusto ko ng magkapamilya. Yun lang yung word, pero hindi ko alam yung proseso. Wala naman akong ganto. It's a process. Kasi 'di ba usually naman may adjustment period diyan. Lahat mag-a-adjust ka talaga kung paano. Alam naman nila nila. Siguro doon na lang 'yon. Tuturuan ka na lang ni Lord. Tuturuan ka na lang ni Lord by that time na nandun ka na. Pero dapat yung readiness, yung sinasabi mo, dapat manggaling sa puso mo. Pero yung process, hindi mo alam kung, 'di ba, wala ka namang ganito. Pero alam mo at the end of the day, Brother James, kung para makakatulong kami sa iyo, kung bigay man ni Lord na ngayon, hindi pa siya magtatagal. Malay mo, di ba? Bago mag-rapture, makapag-asawa ka, di ba? Why not? So, yan, yung word na yan, basta ang prayer mo na lang, backupan ka ni Lord. At the end of the day, si Lord na bahala dyan, yung process ng life mag-a-adjust So, ganun lang. Siguro, tama yung sinabi ni Argel, two-way lagi, parang sinasabi mo na hindi mo alam, pero Lord, nandito na po ako Bahala ka na, tulungan mo na ako. Nandito na ako. So, ganun na lang. Hingi ka talaga ng wisdom. Hindi, may mga nagsasabi yan na they are ready. But yung mismong araw ng kasal, nagbaback out.
nawawala. O, hindi pa ako kinakasal, wag kang ganon. May mga ganun nga. Sinishare ko lang. Kasi nasabi nila Ibig sabihin, they bro, are financially stable. they are not ready. Diba? Financially Hindi talaga sila stable, handa. maayos na lahat. Kaya sila pumatag na ganun. Meaning, parang yung word na sinasabi nila na compatible. Ang compatibility naman daw talaga, hindi to ibig sabihin is parang dalawang tao na same kayo ng lahat ng bagay. Okay, yung compatibility daw, ito yung nagko-connect sa inyong dalawa na parang yung positive-negative. Na kung ano yung weakness ng isa, yun yung positive ng isang side, ng isang party. Vice versa, na kaya kayo nagiging compatible kasi yung weaknesses nyo or yung weakness ng isa at yung strength ng isa nagsusuportahan. Okay. Kaya nagiging compatible. Hindi ibig sabihin ng compatible is na pareho kayo sa lahat ng bagay. Okay, meaning yung response natin sa Panginoon according to sa calling niya is based pa rin sa grace ng Panginoon. Hindi dahil sa ating mga kagustuhan. Hindi dahil sa mga bagay na well-known na tayo sa mga bagay-bagay. Kundi ito pa rin ay sa biyaya ng Panginoon kung bakit tayo nagiging ready. And then yung priority, sunod natin. Kasi may mga ibang priorities tayo sa buhay natin. But nagiging priority din natin si Lord. Like for example, itong Bible study. Nagiging priority natin to dahil sa biyaya ng Panginoon, sa grace ni Lord na patuloy niyang ipinaparanas sa atin. Yung love ni Lord na patuloy na nagmo-mold sa atin into Christ likeness, into His image. Kasi di ba sabi namin nga, na-create tayo ni Lord based sa kanyang image. Yung image na to hindi sa physical. Hindi sa kung anumang imahe na nakikita nyo ngayon sa monitor. Okay? Kundi yung image na to is kung paano gustuhin, ibigin yung mga bagay na alam naman natin na parang napaka-imposible na gawin natin. Okay? Meaning, ito yung talagang pagsunod sa kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi dahil sa kung ano yung gusto natin. Kung hindi, pagsunod sa kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. At doon natin nasasabi na nagiging ready tayo dahil sa patuloy na pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Magandang testimony yung naita ko din sa mga churchmate ko na elders. Kasi inisip ko, pag tanda ka na ba, ano ba ibig sabihin nun? Maghihintay ka na lang na hayaan mo yung mga bata na kumilos sa loob ng church. Inisip ko, pag tumanda ba ako, paano ako gagamitin ng Panginoon? Tinatawag pa kaya yung mga matatanda ng Panginoon para umilos sa gawain? So, yun siguro yung instant na sagot na na regardless kung ano yung current situation, status, ang Panginoon naman magbibigay ng provision ng lakas, di ba? Kung matanda na, halimbawa yung matanda. Nakita ko may mga matatandang ginagamit ng Panginoon sa loob ng church, sa pag-evangelize, sa sa music, sa teaching, di ba? So, ibig sabihin, mas lalo na kung bata pa tayo. Kaya nga nanghihinayang ako, isang dekada yung nawala sa akin na hindi ko nagamit yun para sa Panginoon. Na habang malakas tayo kasi, yung strength natin, ideal talaga siya gamitin para i-glorify yung gumawa sa atin, hindi para sa personal gain natin. Although, given naman yun na may self-love talaga tayong default setting na tipong gusto ko tong gawin to para pinaghirapan ko naman to pero malaking loss kung di natin na balik, di ba? Maliit na bagay lang yung yung pagbibigay sa gawain, parang list na yon na pwede natin gawin. Instead, yung mga buhay natin na dedicate sana sa Panginoon para i-share din sa ibang tao yung tag dito, yung mga works na ginawa sa buhay natin. Pero siguro paraan din yun ng Panginoon para magkaroon tayo ng living testimony na na maging halimbawa din sa buhay ng iba.
Kaya magkakaiba talaga tayo ng timeline, iba ng ng structure, iba ng purpose. Pero lahat yun parang nauuwi naman yun sa pag-glorify natin sa Kanya. Totoo Nice. yun. Totoo yun, no? Na kahit na sa mga sitwasyon ng buhay natin na pakiramdam natin is hindi tayo ready. Or like for example, yung kay Argel, testimony ni Argel na pansamantalang separate ways dinaanan niya. Diba? Hindi ito ibig sabihin na hindi ibig sabihin na parang ang daming nasayang. Okay. Isa siya sa kaparaanan ng Panginoon kung paano kanya ni-ready. Okay. Even sa mga low moment ng buhay natin spiritually, ang Panginoon ay kumikilos. May ginagawa siya doon. Gumagawa siya ng story doon sa mga bagay, or gumagawa ang Diyos ng story doon sa mga situation na kinalalagyan natin. Sabi nga, your mess becomes your ministry. May mga tao na makakaharap ka kung bakit ka pinadaan ng Panginoon sa mga situation na yon. Nire-ready ka ng Panginoon. Doon sa mga tao na katulad ngayon, nakaahon ka na doon, yun yung mga kung saan pwede kang gamitin ng Panginoon. Pwedeng ma-open up doon sa situation na pinagdaanan mo. Okay. And ibig sabihin, niready ka. Prepare ka ng Panginoon sa mga bagay na yon. And na-experience mo yung mga bagay na yon. Sa mga tao na parating sa buhay mo. Na ikaw naman yung sa kanila. Kung paano daanan. Kung paano daanan at kung paano siya mapagtatagumpayan. Gusto ko lang sabihin, doon sa situation na yun, piniprepare ka pa rin ng Panginoon. Yung heart mo, piniprepare ni Lord yung soul mo, and then, sa kung ano yung situation, nakakaharapin mo, in the future, katulad dito, na nasimulan sa atin, and then later on, kung ano yung mga pinagdaanan mo na yun, yun naman yung gagamitin mo doon sa mga tao na nakaka-experience din ng ganung bagay. Ikaw naman yung gagamitin ni Lord. So, sa kahit anong situation ng buhay natin, kumikilos sa Panginoon, nire-ready tayo, prepare tayo. Preparation ng buhay. Yeah, let's close in prayer. Panginoon, maraming salamat sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo sa bawat isa sa amin. Tunay, Panginoon, na kami nakakaranas ng pagod, nais namin magpahinga sa anumang mga ginagawa namin. But still, Father, kayo ay hindi nagsasawa, hindi napapagod na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. And indeed, Father, we want to thank you, we want to praise you, Father, sa presence ng bawat isa sa amin. And yung word na ito, maybe, or hindi lang maybe, na yung word na ito ay yung mga naka-attend, ang talagang nangangailangan ng inyong salita sa hapon ito. Kaya salamat sa buhay ng bawat isa sa amin, salamat sa buhay ninyo, sa pagkilos ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung bakit namin ito nagagawa ay dahil sa inyong biyaya sa bawat isa sa amin at sa grupong ito, Panginoon. Kaya maraming salamat to your word, sa pagkilos ninyo, sa pamagitan ni Brother Argel, na kung paano niya siya ginamit, yung buhay niya, yung testimony ng buhay niya, doon sa calling na sa inyong panawagan na kanyang na-share niya, na naibahagi niya, na pagpapagamit niya sa inyo bilang mensahero ninyo sa oras na ito, Panginoon. Kaya sa inyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng kapasalamatan, O Diyos. Ito ang aming samang dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.